In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Mary, powerful Virgin, Thou art the mighty and glorious protector of the Church. Thou art the marvelous help of Christians. Thou art terrible as an army in battle array. Thou alone hast destroyed every heresy in the whole world. In the midst of our anguish, our struggles, and our distress, defend us from the power of the enemy, and at the hour of our death, receive our souls in paradise. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my channel. Hindi. Alam nyo, pinahirapan talaga ako ni Father Carlo. Yung assignment na ito. Amin ko sa inyo, hirap na hirap ako dito. Bakit ikanyo? Kasi sa loob ng 20 o 30 minuto, kailangan ko daw i-expound yung mga dogma, yung mga Marian dogmas, okay? Yung mga katuruan ng ating pananampalataya hinggil sa mahal na Birheng Maria. Napakahirap yun. Alam niyo kung bakit? Napakasimple po. Yung topic na yan, kapag itinuturo ko yan sa mga katekista, mga bagong katekista, aabutin ako ng buong maghapon, okay, para ituro ito. At kahit kami sa seminaryo, isang buong semester ang turo, ang pag-aaral tungkol sa mahal na Birheng Maria. Hindi ko alam kung ma-justify ko talaga, mabibigyan ko ng katarungan yung nasabing topic na ibinigay sa atin ng ating minister. Okay, so ganito po yan ha. Una muna, sabi, dogma. Ano ba ang dogma? Ang dogma ay mga turo ng pananampalataya na kailangan nating tanggapin at paniwalaan kung nais nating maligtas. That is a dogma. Okay? So, ang dogma ay isang katuruan, turo ng simbahan na dapat nating tanggapin at dapat nating tanggapin at dapat nating paniwalaan upang tayo ay maligtas. So, remember dito sa Marian dogmas, hindi ito optional. Sabihin nun, hindi ito yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon, hindi siya optional. Kung gusto mong maligtas, kailangang tanggapin mo at paniwalaan ang mga itinuturo na ito ng simbahan. That is a dogma. Hindi ito pwedeng magkamali, Okay? Dahil ito'y bahagi mismo ng pananampalataya na nagliligtas. Kaya nga, alam nyo, yung maaari meron kayong mga kaibigan na hindi naniniwala kay Mama Mary. Okay lang yun, basta naniniwala kay Jesus. Hindi ka naniniwala kay Mama Mary. Okay ba yun? Pwede ka bang maligtas? Actually, technically, ang sagot niyan, hindi. Dahil sa, unang-una sa lahat, magkalapit ang mga pinaniniwalaan natin tungkol kay Jesus at ang mga pinaniniwalaan natin
tungkol sa mahal na Birheng Maria. Magkalapit na magkalapit ang mga ito. Okay? You cannot cancel one without canceling the other. Okay? Hindi mo makakancel ang isa na hindi mo nakakancel yung isa. Okay? So, maliwanag yan ha. Maliwanag yan. Seryosong usapan to. Seryosong usapan to. Father, ano bang halaga nun? Hindi ba si Jesus naman ay ang tagapagligtas? At si Mama Mary naman, hindi naman siya tagapagligtas. Pero bakit kailangang paniwalaan ang mga turo ng simbahan tungkol kay Mama Mary? Well, remember this very, very important, okay, principle. Ano yon? Ang anumang pinaniniwalaan ng pananampalatayang Katoliko tungkol kay Maria ay nakabatay sa kanyang pinaniniwalaan tungkol kay Kristo. At ang lahat ng tinuturo niya tungkol kay Maria ay nagbibigay liwanag sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay? So, what the Catholic faith believes about Mary is based on what it believes about Christ. And what it teaches about Mary illumines our faith in Christ. Okay? So, napapansin ba niyo itong larawang, itong estatwang ito, itong imahe na ito sa aking harapan? Ito ay ang imahen ng Our Lady of the Sacred Heart, Hope of the Hopeless. Patrona ng dyan, Most Holy Redeemer Parish, Araneta Avenue, Quezon City. Okay. Ayun, pansinin ninyo. Okay. Kung titingnan ninyo ang imaheng ito'y nagpapaliwanag ng sinasabi ko kanina. Bakit? Tingnan ninyo, ano ang sentro ng imahen? Anong sentro ng imahen? Father, si Mama Mary. Moops, bali ka dyan. Ang sentro ng buong imahen ay ang sanggol na si Jesus. Paano laman, Father, na yung sentro ng buong imahen? Napakasimple. Saan nakaturo ang kamay ni Jesus? Sa kanyang puso. Saan nakaturo ang kamay ni Maria? Sa puso ni Jesus. Okay? Bagamat malaki si Mama Mary dito sa larawang ito at maliit si Jesus, syempre bata, ang mas malaking bata sa matanda. Okay? Pero tingnan niyo si Jesus nakaturo sa kanyang sariling puso, pero si Mama Mary nakaturo sa puso pa rin ni Jesus. At yon ang nagbibigay ng paliwanag doon sa prinsipyong ito ng ating panampalataya. Bakit dakila si Mama Mary? Okay? Bakit dakila si Mama Mary? Kasi ang kanyang anak na si Jesus ay dakila. At ang lahat ng mga sinasabi natin tungkol kay Mama Mary ay nagbibigay ng liwanag doon sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesus. Okay? Mas madaling intindihin yan kapag titingnan natin yung pinakaunang dogma tungkol sa mahal na Birhen. Ano yon? Si Maria ay ina ng Diyos. Okay? Si Maria ay ina ng Diyos. Theotokos. Siya'y ina ng Diyos. Ano yung sabihin nun, Father? Number 1, sabihin nun, si Maria ay hindi Diyos. Okay? Si Mama Mary
ay hindi Diyos. Maraming mga paratang laban sa ating mga Katoliko. Kesyo, sinasamba daw natin si Mama Mary. Hindi natin sinasamba si Mama Mary. Number 1, si Mama Mary ay tao. Taong tao. Walang pinagkaiba sa iyo, walang pinagkaiba sa akin. Siya ay nilikha ng Diyos. Si Mama Mary ay likha ng Panginoon. She is a human being. Therefore, we never worship Mama Mary. Kasi isa lang ang sinasamba natin. At sino yon? Ang Blessed Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 3 persons in one God. 3 persona sa iisang Diyos. Okay? So, si Mama Mary, bakit Father ganyan yung pamimintuho na ninyong mga Katoliko sa siyasanyong si Mama Mary? Well, ito'y sapagkat siya ay ang ina ng Diyos. Okay? Siya ang ina ng Diyos. She is the mother of God. Mother of God? Teka muna, Father. Mother of God. Di ibig sabihin nun, mas mataas siya sa Diyos? Hindi. Halimbawa, sino ang pinakamataas na pinuno sa bansa? Ang presidente, right? Tama. Pero yung nanay ng presidente, mas mataas ba siya sa presidente? Hindi. Pero nanay siya ng presidente. Ganon din, okay? Ang ating Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos, tunay na tao. Siyang sinasamba natin dahil siyang ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Pero yung nanay niya ay mahalaga dahil si Jesus ay mahalaga. Okay? Ang nanay niya para sa atin ay mahalaga dahil si Jesus para sa atin ay dakila. So, tanong. Pag sinabi mo bang Theotokos, tagapagdala, Grego yan, Theotokos, ibig sabihin tagapagdala ng Diyos. Theo, Diyos. Tokos, tagapagdala. Okay. Pag sinabi mong si Maria ay ina ng Diyos, ibig sabihin ba nun, siya ay ang nanay ng Diyos Ama? Hindi. Bakit, Father? Kasi kung si Mama Mary ang nanay ng Diyos Ama, di siya ng lola ni Jesus. Obvious ba? So, hindi maaring sabihin na si Mama Mary ay ina ng Diyos Ama. Si Mama Mary ba ay ina ng Diyos Espiritu Santo? Lalong hindi. Bakit? Kasi ang Diyos Espiritu Santo ay ang bunga ng pagmamahalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa isa't isa. Wala siyang ama, wala siyang ina. Okay? So, pag sinabi yung si Maria ay ina ng Diyos, ang ibig sabihin nun, si Mama Mary ay ina ng Diyos Anak. Okay? Si Mama Mary
ay ina ng Diyos Anak. Father, teka. Si Mama Mary ay ina ng Diyos Anak. Si Mama Mary ay ina ng Diyos Anak. Bakit siya tinatawag na ina ng Diyos? Diyos Anak lang naman pala ang anak niya. At hindi yung Ama at hindi yung Espiritu Santo. Bakit siya tinawag na ina ng Diyos? Well, ang sagot, kasi si Jesus na kanyang anak ay Diyos. Okay? Si Jesus na kanyang anak ay Diyos. Father, di ba Father, hindi naman galing kay Mama Mary yung pagka-Diyos ni Jesus. Ito'y galing sa Ama. Father, hindi naman siya nanay ng pagka-Diyos ni Jesus. Totoo, ang kanyang katawan ni Jesus, galing kay Mama Mary, galing sa kanyang sinapupunan. Pero, bakit natin tinatawag siyang ina ng Diyos? Kasi, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Jesus na Diyos sa Jesus na tao. Bagamat magkaiba ang kalikasan ng Diyos at ng tao, ang dalawang ito ay nagsama kay Jesus. Si Jesus ay tunay na Diyos, si Jesus ay tunay na tao, pero iisa lang si Jesus. At sino yan? Siya ay ang Diyos Anak. Okay? Siya ay ang Diyos Anak. So tandaan nyo, kaya sinasabi natin na si Mama Mary ay ina ng Diyos ay sapagkat hindi maaring paghiwalayin ang Jesus na Diyos at ang Jesus na tao. Bagamat magkaiba ang kalikasang iyan, iba ang kalikasan ng Diyos at iba ang kalikasan ng tao. Pero iisa lang sila. Siya ay iisa lang. Ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus ng Nazaret. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, si Mama Mary ay nanay lamang ng katawan ni Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Okay? Parang ako, halimbawa ko, si Father Jojo ay binubuo ng kanyang katawan at ng kanyang kaluluwa. Tama? Tama. Pero kapag nandyan nanay ko, at pinapakilala ko siya sa ibang mga tao, hindi ko pwede sabihin, Sir, Ma'am, ito po ang nanay ng aking katawan. Hindi niya pwede sabihin, ito po si Mrs. Cerudo, ang ina ng katawan ni Father Jojo. Okay? Bagamat totoo, ang kaluluwa ko ay hindi nanggaling sa nanay ko. Katawan ko lang ang nanggaling sa nanay ko. Pero ang kaluluwa ko ay nanggaling sa Diyos. Pero ako ay iisa lang. Ang kaluluwa ko at ang aking katawan ay iisang Jojo lamang. Kaya, ang mama ko, si Mrs. Cerudo, ay ina ni Jojo Zerudo. Liwanag ba yun? Father, anong klaseng mental calisthenics yan? Hindi siya mental calisthenics. Alam niyo bakit? Galing sa Bible yan eh. Sa Bible, Father, yung storya ng visitation. Na
noong dumating si Mama Mary sa bahay ni Elizabeth upang dalawin ito, binati niya si Elizabeth at noong narinig ni Elizabeth ang bati ni Mama Mary, pinuspos siya ng Espiritu Santo at yung sanggol sa kanyang sinapupunan, si San Juan Bautista, ay lumukso sa tuwa. At bunsod ng Espiritu Santo, ang sabi ni Elizabeth kay Mama Mary, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino ba ako para madalaw ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat nung narinig ko ang iyong tinig, lumukso ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat pinaniwalaan mo ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyo. So anong tawag niya kay Mama Mary? Ang tawag niya kay Mama Mary ay ina ng aking Panginoon. Okay? Ina ng aking Panginoon. At yung salita yun, Panginoon, Adonai, Kurios, Kyrie, di ba? Kurios. Ang salitang Panginoon ay tumutukoy lamang sa Diyos. Shema Israel, hear O Israel, the Lord your God is Lord alone. Iisa lang ang Lord. The Lord your God is Lord alone. God alone is Lord. So nung tinawag ni Elizabeth si Mama Mary na ina ng Panginoon, ano sasabi niya? Si Maria ay ina ng Diyos. Dahil ang sanggol na sa kanyang sinapupunan, bagamat siya ay taong totoo, ang sanggol na ito ay Diyos ding totoo. Siya rin ay tao, siya ay Diyos na totoo at taong totoo, hindi maaring magkahiwalay ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang pagiging tao. Hindi maaring magkahiwalay si Jesus na Diyos at si Jesus na tao. Isang Jesus lang yan. At yan ay ang bugtong na anak ng Diyos. Dahil dito, sinasabi natin, Mama Mary, ina ng Diyos. Holy Mary, Mother of God. Pray for us sinners, diba? Ngayon, si Mama Mary ay inihanda, pinili ng Diyos na maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, kinailangan ni Jesus, ang Diyos anak ay kailangang bumaba sa lupa at maging tao. Bakit siya kailangang maging tao? Well, gusto niyang iligtas ang mundo at ang kabayaran ng pagtubos sa atin ay ang kamatayan ng kanyang anak sa kahoy ng krus. Ngayon, ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Diba? Ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Siya'y walang hanggan. Siya'y walang kamatayan. Kaya para magkaroon ang Diyos anak ng kakayanang mamatay, kailangan niyang maging tao. At para siya ay maging tao, kailangan niyang sumilang mula sa isang babae. So si Maria, ang nasa plano ng Diyos, si Maria, yung babaeng iyan,
na magdadala sa bugtong na anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Okay? At siya ang magluluwal kay Jesus. Siya ang magiging ina ni Jesus. Ngayon, para maihanda si Maria sa kanyang gawain bilang ina ng Diyos, merong ginawa ang Diyos. At ano yun? Nilikha niya si Maria na ipinaglihi ng walang bahid sala. Okay? Lahat tayo, okay, ang tawag doon ay Immaculate Conception. Inmaculada Conception sa Spanish. Inmaculada. Makula, sabihin dungis, dumi, in, sabihin wala. Okay? So, walang dungis na paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Dungis ng ano? Dungis ng kasalanang mana. Wops. Ano ang kasalanang mana? Ano ang kasalanang mana? Well, para mabilis kasi may silang oras. Para mabilis. Ang kasalanang mana ay ang karukhaan na minana ng bawat tao mula kay Adan at Eva. Father? Ang kasalanang mana ay ang karukhaan na minamana ng bawat tao mula sa ating unang mga magulang na sina Adan at Eva. Ano ibig sabihin nun, Father? Well, napakasimple. Okay? Noong nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, pinuspos niya sina Adan at Eva ng biyaya ng pagpapala. Ang Espiritu Santo, okay, na siyang nagbibigay buhay, ay ipinagkaloob ng Diyos kay Adan at Eva. Hiningahan niya si Adan sa kanyang ilong. At yung hininga na yon ang naging dahilan kung bakit naging buhay na nilalang si Adan at Eva. Yung hininga, spiritus sa Latin. Spiritus, hininga. The breath of God. Okay? Pero anong nangyari? Well, nagkasala sina Adan at Eva. Nagpadala sila doon sa tukso ng ahas na pinangakuan sila na sila'y magiging tulad ng Diyos kung kakainin lang nila yung bunga na pinagbabawal. Ngayon, nung kinain ni Adan at Eva yung bungang pinagbabawal, agad nawala nila lahat ng mga biyaya ng kabanalan na tinanggap nila mula sa Diyos. Kaya kung dati-dati, sina Adan at Eva mayamang-mayaman sa pagpapala ng Diyos, mayamang-mayaman sa kabanalan ng Diyos, well, nung sila'y nagkasala, nahubaran sila ng lahat ng mga biyayang iyan na nagpapabanal. Kaya nga, sina Adan at Eva ay, pinapakitang fully naked in paradise. Kasi nga, ito'y gumugunita doon sa pangyayari na
na alis sa kanila ang lahat ng biyayang nagpapabanal. At yung karukhaan na yan, okay, yung naalis, anong ibig sabihin naalis, di ba? Tatandaan nyo, ang Espiritu ay binigay kay Adan at Eva. Nung sila'y nagkasala, pinaalis nila ang Espiritu ng Diyos mula sa kanilang kaluluwa. Kaya nga pumasok ang kasalanan at ang kamatayan. Pumasok ang kasalanan at ang kamatayan. At tayong lahat ay pinapanganak na nagtataglay ng minanang iyon na kasalanan. Parang ganito yan. Okay? Ang tatay, mayaman. Pero, nagumon sa sugal. Lahat ng kayamanan niya ay naubos sa sugal. Ngayon, ano ang mapapamana ng tatay na yon sa kanyang mga anak? Naubos sa sugal yung kanyang kayamanan. Anong papamana sa mga bata? Ang sagot, ang kanyang karukhaan. Ang kanyang utang. Ba? Ang utang ng ama, ang kahubaran ng ama. Kaya nga ang bawat tao na sumisilang sa mundong ito ay sumisilang bilang mga templo na walang laman. Bakit? Kasi ang Espiritu Santo ay hindi nabubuhay sa tao. Kailan lamang dadating ang Espiritu Santo? Kapag tayo ay nabinyagan. Ngayon ganito yan. Si Mama Mary, noong nilikha ng Diyos ang kaluluwa ni Mama Mary, at ito'y inilagay doon sa fertilized ovum ni Santa Ana. Okay? Yung kaluluwa na binigay ng Diyos sa katawang panlupa ni Mama Mary ay puspos ng Espiritu Santo. At yon ang ibig sabihin, Immaculate Conception. Puspos ng Espiritu Santo. Kaya nga hindi ba, dun sa story ng Annunciation, lumapit ang anghel kay Mama Mary, sabi, "Aba, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo." Sa pamagitan ng mga salitang iyan, pinaalam ni Angel Gabriel kay Mama Mary na si Mama Mary ay puspos ng biyaya ng Diyos. Hindi siya hubad, kundi puspos ng biyaya. Punong-puno ng grasya. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bakit sinabi ng anghel kay Mama Mary, ang Panginoong Diyos ay sumasa-iyo? Ito'y sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan kay Mama Mary. Tayo, pinanganak tayo nang hindi pinananahanan ng Espiritu Santo. Okay? Kailan lang natin tinanggap ang Espiritu Santo? Tinanggap natin ang Espiritu Santo noong tayo ay nabinyagan. Kasi Mama Mary, kailan niya tinanggap ang Espiritu Santo? Tinanggap niya ang Espiritu Santo noong siya ay pinaglihi sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. And that is the Immaculate Conception.
Okay? Si Maria ay hindi templong walang laman, kundi sa simulang-simula pa, siya ay templo na punong-puno ng Espiritu Santo. Kaya nga, doon mismo, ang pagkatao ni Mama Mary ay inihanda na ng Diyos. Para balang araw, dalhin niya ang Diyos Anak sa kanyang sinapupunan. Saan galing biyaya na yon? Sino nagligtas kay Mama Mary? Ang nagligtas kay Mama Mary ay si Jesus. Nasa plano ng Diyos na si Jesus ay balang araw mamamatay sa krus at sa kanyang kamatayan sa krus ay pagbabayaran niya at tutubusin niya tayong lahat. Alam ng Ama, dahil nasa plano na niya yon, ipapako si Jesus sa krus. Alam ng Ama. Okay, alam ng Ama yan. At nasa plano yan. At dahil dito, noong nililikha niya ang kaluluwa ni Mama Mary, kanyang kinuha ang kabayaran ng kaligtasan na balang araw ay bubunuin ni Jesus sa kahoy ng krus. Ha? Father, pwede ba yan? Oo. Kasi remember, sa Diyos walang kahapon, sa Diyos walang bukas. Sa Diyos laging ngayon. Kaya nga, yung si Mama Mary ay iniligtas ni Jesus mula sa pagkakahulog ng kasalanan. Parang ganito. May tulay. Okay? May ilog sa ilalim. May isang depressed, umakyat sa tulay. At akmang tatalon siya at magpapakalunod sa ilog. Pero bago siya nakatalon, may humawak sa kanyang paa at pinigilan siya sa kanyang pagtalon. Maaaring sabihin, Brad, thank you, niligtas mo ako. Niligtas? Hindi ka naman nalaglag sa tubig. Hindi ka man muntik na lunod. Paano ka naligtas? Well, pinigilan mo ang aking pagbagsak. Ganon si Ma'am Mary. Pinigilan ng Diyos si Mama Mary mula sa pagkakahulog sa kasalanan. Pinigilan yan ng Diyos. At dahil doon, si Mama Mary ay niligtas ng kanyang anak na si Jesus. So, unang dogma, ina ng Diyos. Ikalawang dogma, Immaculate Conception. Ikatlong dogma, si Maria ay laging birhen. Okay? The virgin's name was Mary. Totoo ha? Na si Mama Mary ay nagdalang tao kahit na walang lalaki ang sumira, nagwarak ng kanyang pagkababae. She remained a virgin. Okay? Anong pruweba niyan, Father? Well, very simple. Yung account ng Annunciation kay Joseph at yung kay Luke, yung account ng Annunciation kay Mary. Una,
tanong si Mama Mary, kasi sabi ng anghel sa kanya, maging nanay ka ng kataas-taasan. Sabi ni Mama Mary, okay ka lang? Paano mangyayari to? Wala naman akong nakasex na lalaki. I do not know man. Wala akong nakasex na lalaki. Virgin na virgin pa ako. Paano mangyayari yun? Paano ako manganganak? Sa anghel, ang Espiritu Santo ay lulukob sa iyo. At siyang magiging dahilan kung bakit maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Now, doon sa Annunciation St. Joseph, nakalagay doon, ay nakatakdang magpakasal. Actually, nasa primary stage ng kasal si Mama Mary at Papa Joseph. Pero bago sila nagsama ng tuluyan bilang mag-asawa, natagpuan na nagdadalang tao o buntis si Mama Mary. At walang kinalaman si Papa Joseph, yung boyfriend niya. Okay? Hindi sila nag-sex. Ginalang ni Papa Joseph si Mama Mary. Dahil hindi pa tapos ang kasal. Di tulad ng iba dyan. Deposito muna bago kasal. Naku. Okay? Remember ha, virginity is the best gift you can offer to the person whom you will marry. And that is for both men and women. Kaya iniisip nyo lang ha, ng virginity para lang sa mga babae. No, virginity para din sa lalaki. Ireserba mo ang iyong sarili para sa taong iyong pakakasalan. Nakatakda ng ikasal si Mama Mary kay Papa Joseph. Walang galawan. Pangit man pakinggan ha, pero yun ang talaga nangyari. Hindi ginalaw ni St. Joseph si Mama Mary. Nakalagay sa Bible talaga yon. Okay? Na walang kinalaman si Papa Joseph sa pagbubuntis ni Mama Mary. At walang lalaki ang may pananagutan sa pagbubuntis ni Mama Mary. Bakit? Sapagkat siya'y nagdalang tao sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Kaya si Jesus ay pinanganak mula sa isang birhen. Diyan lahat ng mga Kristiyano agree. Bakit? Nakasulat sa Bible. Pero tayo mga Katoliko, paniniwala natin, matapos noong sinilang ni Mama Mary, si baby Jesus, hindi nasira ang kanyang pagkabirhen. At maging matapos niyang iluwal si Jesus hanggang sa siya'y namatay, si Mama Mary ay nanatiling birhen. Oo, mag-asawa sila ni Papa Joseph, pero hindi ginalaw kailanman ni Papa Joseph si Mama Mary hanggang sa si Papa Joseph ay namatay. At nabalo si Mama Mary, hindi na siya nag-asawa ng iba, kaya nanatili siyang virgin hanggang sa kanyang kamatayan. Yun yung, antepartum, partum, postpartum. Mary is virgin before the birth, during the birth, and after the birth. Mary is ever virgin. Birhen magpakailanman.
Now, why is it so important that Mary, the mother of Jesus, the mother of the Messiah, should become a virgin? Why is that so important? Number one, the mother of the Messiah must be a virgin so that people will know that salvation comes from God and not from man. Okay? So, ang ating kaligtasan ay si Jesus. At siya ay nanggaling sa Ama. Okay? Salvation comes from God and not from man. Number 2, kailangang maging virgin ang nanay ni Jesus. Kasi si Jesus ang bagong Adan. At remember, si Adan ay hindi produkto ng sexual intercourse. Sige nga, sino yung nagtalik para mapanganak yung unang tao na si Adan? Wala. Therefore, si Jesus, dahil siyang bagong Adan, hindi siya pwedeng maging bunga ng pagtatalik ng lalaki at ng babae. Okay? Kaya, lalang ng Espiritu Santo, si Mama Mary ay nagdalang tao. Pangatlo, si Jesus kailangang maging virgin ang nanay ni Jesus. Kasi si Jesus ay magsisimula ng bagong nilikha na kung saan ang mga anak ng Diyos ay hindi sisilang sa pamagitan ng pagsesex ng babae at lalaki, kundi tayo ay sumilang bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ng binyag. So the new creation would be the children of God born of the waters of baptism. Pang-apat, si Mama Mary ay kailangang maging virgin dahil ang kanyang virginity ay palatandaan ng buong-buo at walang pasubaling pag-aalay ni Mama Mary sa Diyos. Okay? So, mahabang-mahaba pa yan. Father, di ba may kapatid si Jesus? Oo, may mga kapatid. Pero yung kapatid na yun, remember, in the Jewish language, ang kapatid na yun, ang ibig sabihin ay kamag-anak. Who were the brothers of Jesus? Mga pinsan niya. Sino yun? Si Joseph, James, Judas, Salome. Pero sila ay hindi anak ni Mama Mary. Sila ay anak ng isa pang Maria, si Maria na asawa ni Cleopas. Si Cleopas ang kapatid ni Saint Joseph. Pangatlo, kung si Mama Mary ay may ibang anak, bakit pinagkatiwala ni Jesus si Mama Mary sa kanyang alagad at hindi sa kanyang kapatid? Simple lang. Walang kapatid si Jesus. Solong anak siya ni Mama Mary. At si Jesus ay pinanganak. Lalang ang kanyang pagkakataong tao ay sa pamagitan ng Espiritu Santo at hindi sa pamagitan ng pagniniig ng lalaki at ng babae. Okay? So, pangatlo yan. Mary is ever virgin. So, ano una? Mary is Mother of God. Pangalawa,
Mary is conceived without original sin. Pangatlo, Mary is ever virgin. At ang panghuling dogma ay ito. Sa katapusan ng kanyang buhay dito sa lupa, si Mama Mary ay iniakyat katawan at kaluluwa sa langit. That is the fourth Marian dogma. Okay? Sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa, Mary entered into her rest. And, when it was time to end her life on earth, the soul of Mary was taken up to heaven. And she was greeted by the angels, by the prophets, by the saints who were already there in heaven, and greeted by the Blessed Trinity, and the Lord Jesus enthroned Mary, Mary's soul, above the seraphim and the cherubim, the choirs of angels. Pero, remember that the body of Mama Mary did not commit sin. So Christ our Lord, hindi siya papayag na yung katawang panlupa ng kanyang ina na hindi nakakilala ng kasalanan, hindi niya pinayagan na maging ganap ang pagtatagumpay ng kamatayan kay Mama Mary. At ano yung ganap na tagumpay ng kamatayan? Ito ay kapag ang isang katawan o bangkay ay nagsimulang maagnas. So, hindi niya pinabayaan na maagnas ang katawan ni Mama Mary. Kaya anong ginawa niya? Well, bago dumating ang araw ng pag-aagnas, binalik ni Jesus sa bangkay ng kanyang ina ang kanyang kaluluwa. At bumangon si Mama Mary mula sa kamatayan. At siya ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Okay? Naintindihan ito Yung nangyari kay Mama Mary sa Immaculate Conception, nangyari yan sa atin nung tayo ay nabinyagan. Yung pag-akyat ni Mama Mary sa langit, yung assumption, ay mangyayari sa atin. Kailan? Sa katapusan ng daigdig. Mabubuo muli ang mga naagnas nating katawan. Kailangang maagnas tayo. Bakit? Kasi ang pagkaagnas, ang ganap na pagtatagumpay ng kamatayan sa isang tao. Okay? So maagnas tayo. Consequence of sin. Pero bago pa man din maagnas, sa araw ngayon, okay, ang mga naagnas nating katawan ay bubuuin muli ng Diyos, katulad ng pinakita niya kay Propeta Ezekiel. At kapag nabuo na muli ang ating katawang panlupa, ibabalik ng Panginoon yung pumanaw nating kaluluwa. At kapag bumalik na muli sa kanyang katawan ang kaluluwa, mabubuhay yung katawan. Tatayo tayo sa harapan ng hukuman ng Panginoon at matapos noon ay tatanggapin natin katawan at kaluluwa ang gantimpala ng kabanalan o kaya naman ang kapahamakan ng kasalanan. Sa tingnan ito
yung Immaculate Conception ni Mama Mary, nangyari yan noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang nanay. Pero tayo, tinanggap natin yung biyayang iyan noong tayo ay nabinyagan. Ang Espiritu Santo ay bumaba sa kaluluwa ni Mama Mary noong siya ay ipinaglihi. Pero tayo, sa pamagitan ng binyag, ang Espiritu Santo ay pumanaog sa atin. Yung assumption ni Mama Mary, yung nangyari kay Mama Mary, na muling nabuhay ang kanyang katawang panlupa, at siya'y iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa, ay mangyayari hopefully sa atin sa wakas ng panahon. Babalik ang ating kaluluwa sa katawang iniwanan, babangon tayo mula sa kamatayan at hopefully papasukin tayo sa langit. Kaya nga, the dogma of the assumption, yung ika-4, the dogma of the assumption, okay, teaches us about the resurrection of the body and life everlasting. Hopefully, we all reach that. Okay? So, yun ang 4 na dogma na dapat nating paniwalaan kung nais nating maligtas. Okay? So, bukod pa sa Apostles' Creed, kailangang tanggapin ko na si Mama Mary ay ang ina ng Diyos. Si Mama Mary ay pinaglihi ng walang bahid kasalanan. Si Mama Mary ay laging birhen. At si Mama Mary ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. At ngayon sa langit, si Mama Mary ay patuloy na tumutulong sa atin dito sa lupa. Okay? So, mga minamahal ko mga kabataan, alam nyo, it's really an injustice na very short time, pag-usapan natin ang mga dogma tungkol kay Mama Mary. Kaya sana po, ang mga ito ay magdulot sa atin ng higit na paghahangad na saliksikin at alamin ang mga implikasyon ng mga katuroan tungkol kay Mama Mary. Huwag lang yon. Samantalang lalo natin nakikilala si Mama Mary, sana din naman lalo tayong maging deboto o malapit sa mahal na ina ng Diyos. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember Our Lady of the Sacred Heart, what ineffable power thy divine Son has given thee over his own adorable heart. Filled with confidence in thy merits, we come before thee and implore thy protection. O heavenly treasurer of the heart of Jesus, that heart which is the inexhaustible source of all graces, which thou may open to us at thy good pleasure, in order that from it may flow forth upon mankind the riches of love and mercy, light and salvation that are contained therein. Grant unto us, we beseech thee, the favors which we seek. We can never be refused by thee, and since thou art our mother, O Our Lady of the Sacred Heart, graciously receive our prayers and grant our request. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Hari nawa ay lalo nating alamin ang ating mahal na Birhen at palalimin natin ang ating pagmamahal para sa Kanya. God bless you.